Noon sa isang bayan ay biglang inatake ito ng halimaw na si Vaccine Man. Kaya nang mapanood ito ng kalbong si Saitama ay agad itong naghanda para talunin ang halimaw. Papatayin na sana ni Vaccine Man ang isang bata ngunit niligtas ito ni Saitama at agad nitong tinapos si Vaccine Man. Ngunit nadismaya si Saitama dahil isang suntok lang ang nagawa niya para talunin ang halimaw. Pinakita ang nakaraan ni Saitama na kung saan may buhok pa ito habang kaharap ang isang alimango na nagngangalang Crap Alante. Sinabi niya kay Saitama na sa kakakain niya ng alimango ay nagmukha na rin siyang alimango. Tinanong ni Crap Alante si Saitama kung bakit hindi siya natatakot at natakbo. Sinabi ni Saitama na wala siyang ganang tumakbo dahil hindi siya nakuha sa job interview. Dahil kagaya ni Saitama ang alimango na hindi nakakuha ng trabaho ay hinayaan na lamang niya ito dahil target daw niya ang batang may malaking baba. Habang naglalakad si Saitama ay bigla niyang nakita ang batang may malaking baba habang nagdadalawang isip kung tutulungan ito. Tinanong ni Saitama ang bata kung may nakaaway ba itong alimango. Sagot naman ng bata na may nakita siya sa park at sinabi pa nito na dinorawingan niya ito ng utong. Dahil dito hahayaan nasa na ito ni Saitama hanggang sa bigla na lang lumitaw si Crap Alante at inatake ang bata. Buti na lang nailigtas ito ni Saitama pero mas inintindi pa rin ng bata ang kanyang bola na siya namang pinaputok ni Crap Alante. Galit na galit si Crap Alante sa bata dahil dinorawingan siya nito ng utong. Sinapak ng alimango si Saitama kaya nagsimula na ang bardagulan. Dahil dito napilitan si Saitama na hilahin ang mata nito hanggang sa lumabas ang mga alige. Dahil sa insidenteng ito ay napagpasyahan na ng ating bidang si Saitama na mag-training para maging mas malakas. 3 taon na ang lumipas at naging kalbo na si Saitama dahil sa kaka-training. Balik sa kasalukuyan habang nabili ng pagkain si Saitama ay biglang umatake ang higanteng si Maruguri habang nasa balikat nito ang kapatid nito na si Fukugao. Sa isang flashback ipinakita si Maruguri na nagtatraining ng husto para maging pinakamalakas na lalaki sa mundo. Dahil dito pinainom siya ni Fukugao ng gamot na naging resulta ng pagiging isa niyang higanti. Walang tigil at patuloy na nanggulo ang magkapatid sa syudad. Maya-maya pa biglang lumitaw si Saitama sa kabilang balikat ni Maruguri. Siya namang kinagulat ni Fukugao kaya inutusan niya si Maruguri na patayin ito ngunit siya ang napatay ng kumag. Nang mapagtanto ito ni Maruguri sa galit niya hinagis niya ng malakas si Saitama sa baba at pinagsusuntok. Nang inakala ni Maruguri na napatay na niya si Saitama ay nagsimula itong magdalamhati ngunit biglang lumitaw ulit si Kalbo at bigla itong sinuntok ng napakalakas. Kinagabihan pagkatapos na namang bumili ni Kalbo ng kanyan ulam ay may nakita siyang pusa kaya nilapitan niya ito kaso umalis ang pusa. Napaisip si Kalbo na simula nang naging malakas siya ay tila nawala na ang kanyang emosyon. Habang nagmumuni-muni si Kalbo ay biglang dumating si Super Custom Y0649ZMK11 at inasar ang makintab nitong ulo. Dahil dito sinuntok siya ni Kalbo na nagtesulta ng kanyang pagkamatay. Kinaumagahan nagising si Kalbo dahil inaatake na pala siya ng mga itim na nilalang. Walang tigil siyang inatake ng mga ito hanggang sa napunta sila sa isang eskinita. Nagpakilala ang mga ito ng mga subterranean at sinabi na sila daw ang totoong nakatira sa lupa at hindi ang mga tao. Sinabi rin nila kay Kalbo na aagawin na nila ang taas dahil hindi na sila magkasya sa lupa. Bigla pang nagsilabasan ng iba pang subterranean sa lupa. Gaya ng dati napatay ulit ito ni Kalbo ng isang suntok lang. Dahil dito inatake siya ng iba pang subterranean pero nailagan niya Feren at nasipa ang mga kumag. May 3 pang sumugod at umatake sa kanya ngunit nailagan niya Feren ito. Pagkatapos nito ay binigyan niya ang mga ito ng malasolid na suntok. Walang tigil at patuloy lang ang pag-atake ng mga subterranean kay Saitama hanggang may isang subterranean ang sumabog. Akala ng mga subterranean na natalo na nila si Saitama ngunit nagpakita ulit ito at itinuloy ang gera habang sinasabi na ito ang tunay na laban na gusto niya. Maya-maya pa dumating na ang Subterranean King para harapin si Saitama. Aatake na sana ang dalawa sa isa't isa ngunit nagising si Saitama sa isang panaginip dahil sa alarm clock. Pagkagising ni Saitama ay tumingin siya sa kanyang balcony at nakita na totoo pala ang Subterranean kaya naghanda ito. Ngunit pag-atake niya sa Subterranean King ay isang sipa lang pala ang katapat at biglang sumuko ang iba pang Subterranean kaya gaya ng dati dismayado na naman si Kalbo. Abangan nyo ang part 2 na may title na House of Evolution Arc.